Nakabagong Honda Winner X 150 mga idol. Yung pinaka muscular sporty underbone. 10,900 pesos meron na po kayong Honda Winner X 150. 36 months ay 5,865. What's up mga idol? Chris Ride Motovlog nga po pala. For today's, nandito po tayo ngayon sa Honda D-Smart Wing Shop 3S. Located lang po ito dito sa Magsaysay Avenue, General Santos City. So ayan, napakarami po nila ditong motor. Mapay scooter, Honda Click, Honda Beat. Naman po yung mga maxi scooter nila. PCX 160, ADB 160. Nandito naman po yung mga pang semi-off-road na motor nila. Pang habal-habal na motor. Dito po muna tayo sa pinakabagong Honda Winner X 150. Alamin natin yung updated price nila dito. Quick review natin mga idol. Ito po yung ABS premium nila. Ang kulay po nito ay matte galaxy black metallic. Para sa akin, ito po yung pinaka muscular sporty underbone. Ayan, napakaganda po kasi ng datingan niya. Muscular looks, sporty looks. Nandyan na po sa kanya lahat. Dumako naman po tayo sa makina nito. Ang displacement po nito ay 149cc to be exact. Engine type naman po nito, naka 4-stroke, 4-valve, and then maganda pa dito, naka dual overhead cam po siya. At ang cooling system po nito mga idol, liquid cooled na po ito. Ayan o, liquid cooled na po yan. Ito po yung radiator niya. Maganda dito, may kalakihan po yung radiator niya. Dagdag ko pa dyan mga idol yung makina nito. Equipped na to ng assist and sleeper clutch. Kapag nagda-down po kayo ng gear, napaka-smooth na po nito. Assist and sleeper clutch, okay na okay po yan. Parehas po nito na makina ay CBR 150R. Po ay ABS premium. Po naka-ABS na po ito mga idol. Anti-lock braking system, which is napakaganda po nito. Pag bigla natin napihit yung brake sa harapan, hindi po tayo basta-basta ma-slide. Maganda to lalo na sa mga mabuhangin na kalsada, madulas at basa na kalsada. Okay na okay po ito. Dagdag safety feature sa ating motor. Anti-lock braking system. Single channel lang yan mga idol, nasa harapan lang. Ako naman po tayo sa maximum power nito, 11.5 kilowatts at 9,000 RPM. Maximum torque naman po nito ay 13.5 Newton meter at 7,000 RPM. Pagdating naman po sa compression ratio nito ay 11.3:1. Ang bore stroke naman po nito ay 57.3 by 57.8 mm. Ganda ng pagkakadesign ng visor niya. Kamis ang design dito. Dark smoke visor po siya. And then meron po sa ditong matte black. At dito naman po natin makikita yung horn niya doon sa looban niya. Yung gustong gusto ko dito yung design niya dito. Parang transformer yung datingan niya. Dito naman po sa bandang headlight niya, ganda po ng pagkakadesign dito. Dito naman napakatulis dito, napakabrusko. Marami pa sang korte dito. Dito naman banda yung Honda na decals niya. Dito naman parang carbon to. Ganda oh. Ito naman po yung pinaka-headlight niya. Ganda ng pormahan niya. Wow. Parang ano na siya, CBR 600. Yung datingan ng headlight niya. Ganda oh. Tapos maganda pa dito, naka-LED na po ito. Wala ka na makikita dito ang halogen bulb. Maganda kasi sa LED mga idol, napaka-energy efficient, hindi umiinit, at mas tumatagal po yung mga LED na ilaw. So dito naman banda yung signal light niya, naka-LED na rin po yan. Ganda ng pormahan niya dito, parang may winglet siya. Isa pang napansin ko sa Honda Winner X natin, ang ang plastic niya sobrang kapal talaga. Dumako naman po tayo sa front suspension nito. Maganda po dito kasi may kalakihan po yung telescopic niya. At ang kulay naman po nito, yung dito sa bandang baba ay gold na. Tapos yung dito banda, napakasulit talaga ng pagkakagawa ng motor na to. Ito naman po yung front fender niya. Ganda rin ang pagkakadesign, no? Wow. Ayan, no? Ang astig ng design niya. Tapos dito naman sa bandang baba, matte black. At maganda pa dito, may kahabaan siya. Para hindi matalsikan basta-basta yung radiator niya. Okay na okay pa rin. Sa braking system niya dito sa harapan, naka-anti-lock braking system na po ito. Napaka-smooth po nito i-brake, napaka-safety. Pag bigla natin na pihit yung brake natin sa harapan, kung may aso or madulas yung kalsada, hindi po kayo basta-basta masisimplang. Kasi hindi yan basta-basta naglalak yung braking system yan. Naka-hydraulic disc brake, naka-single pot piston caliper po siya.
So ito naman po yung design ng disc niya. Wavy type na po siya. Umako naman po tayo sa size ng gulong niya dito sa harapan. So ang gulong po pala nito, naka-street tire. Ayan, bilog po siya. Maganda pa dito, naka-tubeless po ito. Yung size naman po nito ay 90 by 80 and then 17 inches po yung laki ng mugs niya. Ito po yung taillight at brake light niya. Pag tiningnan natin pa side, grabe ang tulis talaga. Oh. Grab bar niya, napaka-tulis din. Oh. Ibang-iba talaga yung design na ito compare sa mga 150cc natin na motor. Guys, ano siya oh. Taillight at brake light na ito. Naka-LED na rin po ito. Sana po kayo makikita ang halogen bulb dyan. Lahat po yan naka-LED na. Taillight, brake light, LED na. Pagdating sa signal light na ito, naka-LED na rin po ito. Yan ang napakatulis. Yan yung gusto ko sa Honda. Ito naman po yung back fender niya. Ito naman lagayan natin ng plate. Maganda dito mga idol kasi malayo talaga yung space niya. So kahit may angkas ka na dalawa dito or malaki, hindi yan sasayad. So yan sa kagandahan ng motor na to. So ito naman po yung muffler niya. Maganda dito. Ganda rin ang pagkaka-design. Muscular din yung design niya. Bagay na bagay yung pormahan niya doon sa katawan niya. Meron po sa dito ang heat guard na plastic. At dito naman plastic rin po sa matte black. Yan o. Malaki para yung butas nito. Sa suspension naman po nito sa likuran, naka-monoshock po ito, naka-pro-link. Ganda niya, no? Yan po yung suspension niya. Sa braking system naman po nito, naka-hydraulic disc brake, naka-single pot piston caliper po siya. So hindi po ito naka-ABS, yung sa harapan lang yung naka-ABS. Ito naman po yung swing arm niya. Pansin niyo mga idol, oh. Ganda na ng adjuster ng swing arm niya. Yun, oh. Parang CBR na talaga yung datingan nito. Dating naman po sa size ng gulong niya dito sa likuran ay 120 by 70. 17 inches naman po yung laki ng mugs niya. At yung kulay naman ng mugs niya, naka-matte black. Paint pala to mga idol, hindi sa decals. Meron sa ditong paint na kulay gold. Bagay na bagay doon sa front shock tapos dito sa niya. Kulay ng brake niya. Ito naman po yung stock sprocket niya. Ang brand naman po nito ay RK. May brand din po sa RK po yung brand niya. Ang size naman po ng stock sprocket nito sa likuran ay 44 teeth. At sa engine sprocket naman ay 15 teeth. So dito naman po yung shifter niya. Dito po tayo nagsi-shift ng gear. So ito po ay naka 6 speed na mga idol. 6 speed na po ito. Equipped na po ito ng assist and slipper clutch. Kaya napaka-smooth po nito yung shift ng gear. Kahit mag-downshift kayo, napaka-smooth po nito. Ako naman po tayo dito sa handlebar nito. So ito po pala yung side mirror niya. Makapal po siya. Tapos sakto lang din yung lapad niya mga idol. Ayun, oh. So ito po yung clutch niya. Walang paint yung clutch na ito. Kulay silver po. Ayan po yung clutch niya. At dito naman po yung high beam, low beam na switch. Maganda pa dito. Meron sa ditong pass light. Ayan, oh. Meron siyang passing light dito. Ito naman po yung horn niya at turn signal light. So dito naman po sa bandang kanan, nandito po yung electric start niya. So ito po yung electric start niya. Tingnan naman natin kung may kickstart assist pa to. So yan, makikita nyo, wala na po itong kickstart. So wala na po yung kickstart assist mga idol. So ito naman po yung brake pedal niya. Maganda dito, slim po siya. Tapos ito naman po yung footrest, natitiklop din po siya. Maganda po dito sa instrument panel gauge niya kasi naka fully digital na rin po ito. Napaka-detalyado na rin po nito. Naman po yung mga indicator niya, mapa ABS indicator, cooling system indicator, neutral indicator. So dito naman po yung button niya para kung magsiselect po tayo. Sa ignition naman po nito, naka-keyless na rin po ito. Ganda, naka-keyless na siya. At dito na rin po kayo magbubukas ng ating upuan para magpagas. So dito po yung fuel tank niya sa loob. At isa pa dyan mga idol, meron po sa ditong USB type charging port. Ayan, o. Meron siyang charging port dito. Meron na siyang cover. Yan, o. Ganda rin ang cover niya. Rubberized. Ang ganda naman po ng design niya dito. Dito plain lang, pero dito muscular yung datingan niya. Tapos meron po sa ditong decals na gold. Dito naman liquid gold, overhead cam. Po tayo sa upuan niya. Napakaganda kasi naka two-tone po ito. Dito magaspang po siya. Dito naman ganda rin yung kapit niya. Napaka-premium talaga ng datingan nito. So ito po yung premium Winner X150. Ganda, oh. Muscular, sporty looks. Tapos para sa akin, mas elegant to kasi wala pa siyang masyadong decals dito. So guys, alamin naman natin yung updated price nila dito.
dito pa rin tayo nag-inquire sa Dismart Corporation. Ayan o, Dismart Motorcycle Sales and Service. Honda Winner X 150 ABS Premium. So, spot cash po nila dito ay 129,900 pesos. So, yan po yung spot cash nila dito. 129,900 pesos. So, dumako naman po tayo sa down payment nito. Down payment, 10,900 oh. 10,900 pesos, meron na po kayong Honda Winner X 150. Down payment po nila dito, 10,900 lang din. Tingnan naman natin sa monthly nito kung binawi ba talaga. So sa 6 months po nito na installment ay 23,125. Sa 12 months, 1 year ay 12,495. Sa 18 months na installment ay 9,095 pesos. Sa 2 years, 24 months na installment ay 7,495. Sa 30 months, 6,535. And then sa 3 years, ayan, 36 months ay 5,865. So rebates pa po yan ng 200 pesos. O mga ano na lang to mga idol, 5,600. Okay na to. So sa mga previous naman po nito, pre-helmet, jersey, TPL insurance at 3 years LTO registration. Sa mga naghahanap ng Honda Winner X 150, available po dito sa kanila, Honda Dismart, Magsaysay Avenue, General Santos City. Po mga idol, kung may mga ipapa-inquire pa po kayo sa akin na motor, comment nyo na lang po sa comment section ng ating video. Ride safe po tayo palagi. Chris Ride Motovlog. Peace yo!